Ayan, nasagi ba sa isip mo na magiging social influencer ka sa ngayon? Ako naman po nung nag-start po ako sa TikTok nagti-TikTok na po ako. Sa TikTok po nung bago po ako na vlog, na po siya 100,000 na po yung aking TikTok. 100,000? Opo. Na po siguro nasa 100 plus na 100,000 plus. So sa TikTok ka talaga nagsimula? Opo, sa TikTok po ako nagsimula and may nagsabi po sa akin si Tito na may magbablog daw po sa amin. Kasi nga po, about nga po dun sa Sa TikTok nga po, naanuhan ko din po yung first cellphone ko po. Kasi may nagbigay po sa akin, regalo po sa akin. Okay. May natuwa po na followers ko. Tapos binigyan niya po ako, nag-gift po siya sa akin ng ganun. So hindi mo naisip na about sa YouTube or sa Instagram? Naisip ko rin po na ganun. Kaso nga po hindi ko naman po alam yung mga gagawin. Para requirements. Yung mga requirements po. So ito, anong klaseng anak ba si Rachel? Anong klaseng anak po? Siyempre po, bilang isang anak po, dahil nakikita ko naman po yung kalagayan po ng pamilya ko, kalagayan po ng buhay namin. Talaga pong sinisikap ko na gawin yung best ko para maipakita kay Papa na nagpupursige po ako, na andito ako, na meron silang Rachel na bibigyan sila ng magandang buhay pagdating ng panahon. Yung responsableng anak, pagiging responsableng ate, yung ganun po. Kapatid naman, anong klaseng kapatid? Siyempre, mayroong kapatid na madisiplina, tahimik lang, parang cool. Ano ba klaseng si Rachel? Anong klase? Bilang isang ate, hindi naman po mawawala yung pagsisermo. Siyempre, disiplina po yan para maintindihan nila na yung ginagawa nila, minsan mali na din. And para i-remind sa kanila yung mga dapat nilang gawin. Yung makakabuti. Hindi lang sa kanila, kundi para sa lahat po. Kasi siyempre, ikaw yung panganay. Tsaka po, di ba po, kapag may nagawa yung kapatid mo or may nagawa ka, reflect sa magulang mo. Kaya, tinuturo po sa kanila yung mga dapat nilang gawin na dapat ganito ka, marespeto, yung ganun. Lalo na po sa ibang tao po, di ba? Halimbawa, isa sa mga kapatid mo magsabi, ate, may crush ako or boyfriend ako na... Ay, ganun. Sa akin naman po, wala naman pong problema. Kasi nga po, dumaan din naman po ako dyan. So, ang may papayo ko lang naman po sa kanila is yung pag-aaral po nila, hindi po nila kalimutan din. Siyempre, sa pag-crush, nakasupport naman po ako, pero nakikinig naman po sila sa akin na kahit nagkaka-crush sila, andyan pa rin naman po, nakafocus pa rin naman sila. Para kumbaga po ay ginagawa nilang inspiration lang. Nakakatuwa po at naman po sa akin na nag-share about po dyan. Yung iba-iba po, di ba mga bata, hindi po nag-share about dyan. Oo, kasi mas, di ba yung ibang kapatid or doon mas magaan ang loob sa kaibigan. Di ba? Pero sa inyo, open kayo. Open po kami lahat. Kaya nga po, alam ko kung sino yung mga crush nila. Kasi crush lang naman po. Normal. Hindi naman po. Tsaka yung crush nila, hindi naman nalalaman na crush nila yung taong yun. Parang secret lang nila. Tapos parang ikaw yung nakakaalam. Opo. Ako lang po dati nila. Parang secret ko lang pong crush. Siyempre pag crush nakakahiya din kaya na masabi doon sa walang thrill kung malaman na. Kaya parang, di ba pag crush mo kailangan ka din. Parang shy type. Dapat ka lang parang hindi halata. Tama. So sa kaibigan naman, anong klaseng kaibigan si Rachel? Sa kaibigan po, kung kailangan nila ako, nandito lang ako palagi. Siyempre, parang din, ng kapatid na rin po. Kapag may problema sila, andito lang ako mag-a-advise. Kapag kaya kong financial, kaya ko naman. Bibigyan ko po sila. Mabibigay na. Opo, mabibigyan ko man na po sila ngayon. Oo. So, ano yung buhay noon at ngayon? Anong kaibahan? Alam natin na malaki yung kaibahan, pero ikwento mo kung paano yung buhay hirap. Po namin noon. Sobra po talaga ang hirap. Halos sila mama nagtatrabaho,
ng kahit yung ano, sobrang hirap na wala ng pahinga. Yung talagang ano sila, ng todo kayod po sila para ano. Kasi nga po yung sa isang araw nila na ano, kulang pa para sa pagkain namin, sa pag-aaral namin. Siyempre po, baga, minsan nga po pumapasok kami nang wala pong laman ang tiyan. Minsan pumapasok kami wala talagang baon. Oh, naranasan mo yun? Alam niyo po, nag-high school po ako, ang pamasahe po namin 15, di ang matitira na lang po sa baon namin 5 piso kasi 20 pesos lang po ang ibibigay sa amin. Oo. So paano mo ma-budget yung 5 piso na yun? Yung 5 piso na po, yung 5 piso na yun, iniipon ko po yun, then naglalakad po kami ng hapon. Ah, Kasi sa umaga po, nasakay naman po kami kasi nga po yung, tsaka nabaon naman po kami ng kanin. Ah, okay. Si mama po yung nagluluto sa amin tuwing umaga, siya po ay nag-aasikaso na. Ano, nakakamiss na lang po yung pag inaasikaso ka ng magulang mo. Kapag pagising mo, may almusal na, may almusala na, tapos yung mga pagkain nyo para sa school, nababaunin nyo, naka-ready na, yung ganun po. Tapos gigisingin na lang kayo para kumain. Nakakamiss lang po yun. Kasi ngayon po, bihira na lang. Hinahanap mo yung ganun. Opo, yung gigisingin ka na, anak, gising na, ganun po, ganun po. Kaya yung ano po, ibang-iba po talaga yung ano ngayon. Siguro masaya din naman po noon, kaso ngayon po, syempre may kulang. Kahit po ano, may pera nga po, wala naman po, hindi naman po kompleto. Oo. So, ayan, napag-usapan natin yan. So, if ever na may time loop or yung gusto mo, yung oras na gusto mo ibalik, no? Ano yung gusto mo or ang dapat mo ibalik? Gusto ko pong ibalik kasi nga po, si mama pa ang gusto ko maibalik. Kasi kung si mama man po, gusto ko pong maranasan niya rin po itong nararanasan namin ngayon. Siguro po kung nandito siya, masaya siya. Siguro palagi siyang kasama ko kapag may mga ngayon po, may mga photoshoot, tapos gantong okasyon, nakakakain siya ng masarap na pagkain. Yung ano po, mapaparelax ko po siya. Yung katulad po ng pangako ko sa kanya na ipapariban ko siya, ipapamassage ko siya, isa-shopping ko siya, yung ganun po. Yun po yung mga pangako ko kay mama nun, tsaka nakakamiss lang po. Yun ang gusto mong mabalik. Gusto kung if ever na bigyan ka ng kapangyarihan na ibalik yung oras. Siguro si mama po, iaan ko na dito. Ibalik mo na. Ibabalik ko na lang. Oo, no? Lahat naman ng anak siyempre nawalay sa magulang. Tsaka ano po, nakakamiss din po bagay may magko-comfort sa'yo na magulang mo na sasabihan ka na, anak, okay lang yan. Andito lang palagi si mama. Iba kasi yung mama at saka papa. No? Kahit nasabihin mo nandyan si papa mo, pero hindi lahat masasabi mo kay papa mo. Iba pa rin yung mama na babae. Na masabihan mo. So, bilang isang social influencer, ano ang mapapayo mo ngayon sa mga kabataan? Sa mga kabataan po, kung gusto nyo naman po maging isang katulad natin na influencer din, wag po kayo mag-expect na may mga tao na gugustuhin kayo at yung parang susuportahan kayo sa kung ano kayo. Kasi sa mga nangyayari kasi sa akin ngayon is kahit yung maayos ka naman maayos naman yung pananamit mo, talagang maayos man pananamit mo or hindi, talagang may masasabi sila. Kaya tayong may papayo ko lang, maging matatag ka lang sa kung ano yung ginagawa mo. Tsaka maging ikaw mismo yung pag nandito ka sa social media, ipakita mo kung sino ka talaga. Sabi nga wag mong baguhin ang sarili mo dahil lang sa iba. Oo. Wag mong babaguhin talaga. Gugustuhin ka nila kung anong meron ka. Kung talagang tunay na supporter sila, kung ano yung ipinakita mong ikaw, matatanggap ka nila kasi tunay sila tsaka mahal ka nila. Kaya nang pasalamat na lang tayo dun sa mga tanggap tayo, sa mga nakaka-appreciate sa atin. Kasi kahit ganun ka, mahal ka nila at tanggap ka nila. So, paano ba magmahal ang isang Rachel Morales? Kapag nagmahal po ako talagang todo. Kaya kapag syempre masakit din naman kapag yung kapag yung may nagawang yung mali. Syempre masakit para sa akin kasi
buhos talaga po magmahal. Example Alam po, example 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 anong sakit 'yon? Example lang halimbawa para maiwasan ng taong magmamahal sa iyo. Ano po ba yan? Sagat po ng dinosaur. para maiwasan niyang gawin or para masabi niya ay hindi ko ito pwedeng gawin kasi magagalit si Rachel. Ano po? Siguro yung mga ayaw talaga na ano. Dapat alam niya yun eh. Dapat ma-sense niya yun na ay kasi ano na siya, nasa tamang edad na siya. Alam niya na yung sarili na ano yun, na mali yun. Na dapat hindi yun gawin kasi syempre, dapat aware siya sa nararamdaman dapat mo. aware na aware siya kasi siya ang mas nakakakilala sa akin. Tama. So, sa mga tinatamasa mo ngayon na blessing, so, naging mayabang na ba si Rachel Morales? Never po. Hindi ko po inano yan sa sarili ko na maging mayabang kasi nga po, nagdaan rin naman po ako sa kahirapan. Tsaka, hindi naman po ako ipinanganak talagang mayaman. So, kung ano po yung dating Rachel, naroon pa rin po. Siguro may nabago lang sa pananamit ko, syempre, sa mga nagbibigay po bagang sponsor, nagpapadala ng magagandang damit, tapos yung mga sexing damit, sinusuot ko lang po at na-appreciate ko naman po. Syempre, ina-enjoy ko lang bilang ganito pala ang katawan ko. Syempre, pag nagtabaan na ako, di ko na masusuot yung magagandang Tama, damit. Sayang na sayang, mamamatay rin naman po ako. Nako, tama yan. Kasi kung ako naging ganyan din yung kabataan ko baga, Opo. susuotin ko talaga kung ano. Ang gaganda. Ngayon hindi ko na masuot. Pagkakataon mo na para suotin yung magagandang damit na dati hindi mo nabibili ngayon. Maging halimbawa mo ako ha. Ngayon si Ate Rhea hindi na masuot. Oo. Kaya suotin nyo lang kung ano yung gusto nyong suotin. Tama, lalo na Yes. Oo, Nakadepende lang naman po talaga. hindi naman lahat everyday, ganyan. Hindi naman porket. Yung next week ka pero nakapajama at long sleeve. O diba, nag-react din ako noon, bakit kaya nakapajama si Rachel is ilog yun. Oo nga. Pero dami pa rin nag-react. Pero never mind, ayaan mo na lang kasi opinion nila yun. No? So, ano ba ang plano ni Rachel for the future? Plano ko po for the future. Yung ipagpatuloy po yung ganitong ginagawa namin nilangga. Tapos ang supportahan siya. Siyempre yung family ko muna po bago po yung sa amin dalawa nilangga. Kasi siyempre pangako kay Papa, uunahin ko muna sila bago yung sarili ko. Kahit ngayon po, mas inuuna ko po ang pamilya ko kaysa sa sarili ko. Yan yung mabait na bata, na anak. Na wini-wish o hinahangad ng iba. No? Yeah, pamilya muna bago sarili. Di ba? So, ito naman about kay Rowel. No? Paano na-attract si Rowel kay Rachel? Paano na-attract si Rachel kay Rowel? Paano na-attract si Rachel? Ikaw, paano ka na-attract? Actually po, na-attract ako sa kanya dahil mabait po siya talaga. Yung pagiging seryoso niyang tao, talagang andyan. Yung pagiging sincere niya sa pagmamahal niya sa akin, talagang andyan. Yung tipong kahit na ilang beses ko siyang sinabihan na ganun nga po. Pero andyan pa rin po siya. Yung tipong kakamustahin niya ako, yung tipong tatanungin niya ako kung kumain na ako, ganun. Tapos, yung pag-care niya sa pamilya ko, andyan po. Kaya, yung pong yung panahon na talagang kailangan ko, andyan po siya. Okay. Kaya, siguro po di ko rin naman po nahulog yung loob mo. Opo, mabait po talaga si Langga. At saka hindi naman yun sa babae siguro madali niya naman sigurong matanggap, no? Or mahulog ang loob sa lalaking gano'n. Yung gusto ko po talaga is talaga nakita ko sa kanya. Yung parang ideal man mo. Opo, yung tipong mabait na gwapo pa. Tapos, syempre, mahal yung pamilya ko. Yung po yung gusto ko na kung mahal niya ako, dapat mahal niya din yung pamilya ko. Kasi ganun din naman po ako eh. Kapag mahal niya ako, mamahalin ko rin yung pamilya niya. Ganon. So, ito, kumusta ang pagtitinginan ninyong dalawa ni Rowel? Okay naman po. Wala bang problema? Ay, wala po. Wala po nagiging problema. Ay, masaya Lagi ba po kami araw-araw? magkasundo. Ay,
palaging masaya. Ayan. So, yun ang... Kahit maraming ano dyan, basher na naggagawa ng issue, masaya kami palagi. Tawanan lang ano. Yes. Ayan, dami namang kinilig nito. Daming umiyak na yun sa tanong na to, sa sagot na to ni Rachel. So, yung promise ni Ruel sa iyo, naniniwala ka ba talaga doon? Ayaw po. Opo. Kasi, yung tipong, yung kasing hinahanap ko sa lalaki, yung nakikita ko sa kanya yung palagi niya akong sinasama sa sa lahat ng plano niya sa buhay. Kaya, talagang, alam niyo na po. Yan. Masaya ba si Rachel ngayon? Opo, sobrang saya ng puso ko. Halata naman Ate Rhea. Gusto mo ba pa ako dito, mag-vertical pa ako dito. Naging Blooming ngayon, no? sabi ako. Sige dati din. Kayo mamaya ang hot seat ko. Ayan, kung papipiliin ka, ayan, sa noon o ngayon? Siguro kung papipiliin po ako. Siyempre, noon, nandyan si mama mo. Yes po. Ngayon, nandito si Ruel. Kung papipiliin ka lang. Parang ang hirap magpili. Ang hirap magpili. Andito yung dalawa kong mahal. Ay, charot. Pwede in the center. Pwede bang parehas na lang? Kung may gusto man akong ibalik, yung noon, tapos ipunta ko nang dito sa ngayon? Sa ngayon. Kung pwede lang. Kung pwede lang. Pwede Kasi naman. Masaya naman noon. Masaya din naman dito. Pwede bang i-combine na lang? Pero yung saya mo noon at ngayon, same lang? Or mas, saan ang higit? Ang ngayon or ang noon na saya? Parang hindi ko masasabi ngayon kasi nga po, siguro mas masaya kung may noon pa rin. Oo. So, naintindihan natin yung, syempre, yung mama Ang hirap mo. po talagang mamili. Oo. Shit, correct. Tama yan. Ang hirap mamili kasi parehas masaya. At mahal mo. Pareha Yes, mahal po. mo. Oo. So, ito, masasabi mo ba na yung taong nagmamahal sa'yo, yun na talaga yung sabing the last and the forever? Yes po. Yun na talaga. Yun na po talaga yung nasisense ko na talagang may future, talagang may forever. Oo. Nakilala namin kayo ni Ruel sa serye ni Kalinga Prab. Doon namin kayo minahal, nakilala ng So, ano bang mga experience or ano bang mo doon? Siyempre, first meet ninyo doon. Experience po. Siyempre, Meron ng mascara. nakaka-pressure. Pressure. Na-pressure po talaga ako. Kasi nga po, syempre, baka po may mamali ako ng sasabihin. Syempre po, serye-serye po baga. Kaya, pero nag-enjoy naman po ako ng ginagawa yun. Parang lang yung ginagawa po namin, parang normal na lang. Normal na lang. So, yung first meet ninyo ni Ruel nung sa serye, anong masasabi mo sa kanya? First Siyempre, meet po, unang-una, hindi mo pa lubos makilala yun. Na-attract ka na ba agad? hindi naman po, napugian lang po ako. Napugian ka na. Tapos, nung hinawakan yung nagkipag-shake hand siya ng biglaan, ay, sabi ko, ang lambot ng kamay. Tapos, siya hindi siya makatingin sa akin ng diretso, tapos ako nakatingin sa kanya ng diretso. Sabi ko, pangit ko siguro, kaya di ako tingin-tingnan. So, tinanong mo ba si Ruel na nung first ninyo kita, crush ka niya or ikaw ang may crush sa kanya? Hindi naman po. Hindi mo tinanong si Ruel kung may crush siya sa'yo nung unang meet? Siguro. Ay, opo, may crush siya sa akin. Ay, syempre ga, sabi mo Interview ito. sa akin to interview to sa akin. Syempre, oo, crush mo ako. So, ayan. So, bago, ayan, masaya tayo. Dito naman tayo. Ito ay last na to. So, halimbawa, nandito si mama mo ngayon. Kaharap mo, no? Ano ang masasabi mo kay mama mo na nandito siya sa harap mo? Kung maganda, pumikit ka para ma-imagine mo na. Nandyan talaga si mama mo. Syempre po, kung nandito man si mama, ang masasabi ko lang, yung sabi ko sa yung gusto ko maging vlogger, ngayon vlogger na.
Tsaka yung sasabi ko sa'yo na magiging with honor din ako, nagiging with honor na. Ang ano lang kasi wala ka na. Hindi ka na nakakaakyat sa stage para kabitan ako ng medal, para suportahan ako ngayon. Lalo na nang nakakatulong na din tayo sa iba. Kaya kung nandito ka man ngayon, sana nandito ka na lang. Para yung mga natatamasa namin is natatamasa mo rin. Pero alam ko naman na lagi ka lang nandyan para sa amin kasi nafe-feel ko naman kasi yung tipong kahit na sobrang lungkot ko, mamaya-maya okay na naman ako. Kasi parang ikukwento ko lang sa kanya kahit hangin na lang. Ikukwento ko lang sa kanya kahit yung kapag nasasaktan ako, kapag may mga basher po na binabash ako ng grabeng-grabe, talagang nadudurog po yung puso ko. Pero nung nagkakwento po ako sa kanya, kahit hangin na lang talagang pinagkakwentuhan ko kahit wala ng tao. After po na mailabas ko yun, nagiging okay po ako. Tsaka parang gumagaan po yung pakiramdam ko. Kasi kapag lumalapit po ako sa kanya, lalo na kay God, nagiging okay po ang pakiramdam ko. Bumabalik ulit yung sigla. Kahit yung sa mga tawa ko talagang mayroon pong malungkot na nararamdaman at the same time. Pero kahit ganun pa man po, syempre nasa social media na po tayo. Kailangan po na ipakita natin na ay okay lang yan, na nakakatulong pa rin sila sa atin. Kahit na ginaganyan tayo, nakakatulong pa rin sila kasi sinusubaybayan tayo eh. Kaya po, ganun. Ayan. So, para kay Rowel naman. Para kay Rowel po. Kung nandito siya sa harap mo ngayon. Ay, message ko po para kay Rowel. Ang message ko kay Rowel, salamat ga kasi kapag nalulungkot ako, ikaw lagi kong nasasabihan. Dati kasi si mama yung lagi ko napapagsabihan. As in, si mama palagi. Pero ngayon, ikaw nang napapagsabihan ko, ikaw nang pagkwentuhan ko, ikaw ang naiiyakan ko kapag sobrang lungkot at guhunggo talaga ang mundo ko. Naiyak naman ako, Ate Rhea. Maganda nga yan. Ay, dyan. Ako na mag-iyak. Ang pangat-pangat ko. Wait lang, Ate Rhea. Parang hindi ako makapagsalita. Ate Rhea man. Ang hirap pigilan. Wait lang, Ate Rhea. Oo, wait lang talaga. Naiyak ako. Okay lang, normal lang yung iyak. No? Normal lang yung umiyak, kasi, diba? Sige po. Siyempre po kasi nandyan palagi silang ga. Tapos nakasuporta pa sa atin palagi. Nakakatuwa lang kasi ipinagtatanggol tayo. Every time na nababash tayo, siya yung palaging nakaagapay sa atin nang pinagtatanggol tayo. Talagang masasabi kong the best ka lang ga. Ikaw ang pinaka-the best para sa akin at ikaw ang pinaka-pogi para sa akin. Ay, walang bumawi. iba. Ayan. Ngayon, ito naman, syempre yung unang lalaki na nagmahal sa iyo, si Papa mo. Ano, mensahe mo kay Papa? Ay, mensahe ko para kay Papa. Ay, grabe ang pagsasakripisyo yan ni Papa. Talagang the best naman talaga yan si Papa. Si Papa ang pinaka-the best sa akin na Papa sa buong mundo. Walang makakahigit dyan. Kahit kay Mama, walang makakahigit. Kasi yung pagsasakripisyo nila sa amin, talagang grabe. Doon mo mapifeel na talagang yung mga magulang mo hindi ka pababayaan. Kahit na sobrang hirap, andyan pa rin sila. Yung kahit na ikaos kayo sa buhay, andyan pa rin. Hindi kayo iiwan. Kahit na yung iba po, di ba, nag-iibang bansa kasi sobrang hirap talaga ng buhay. Pero sila, kinaya nila na magdiskarte na yung kahit sobrang bigat ng tinatrabaho nila, sobrang hirap at kahit nasusugatan sila at nagkakasakit, pero andyan pa rin po sila. Talagang pinoprovide nila yung pangangailangan namin, lalo na po yung pangkabuhayan namin. Talagang napoprovide nila kahit na ganun yung trabaho nila. Yung pag-extra, lalo na sa mga kalsada po, di ba, sobrang init, umaaraw, umuulan, talagang andyan sila nang ginagawa nila yung best nila para
ma-provide yung pangangailangan namin ng mga anak nila. Kaya the best ang mga magulang ko, lalo na si Papa. Kasi nga po yung nakuha niyang kaya nga po ganyan si Papa, nagmamanas po yung mga laman-laman niya, yung yung sa kamay, yung sa paa, sa binti. Yung likod niya minsan sumasakit, yung dito niya sumasakit. Kaya nag-aalala din po kay Papa minsan. Kaya nga po, hindi ko na po siya hinahayaan na magtrabaho. Kasi ayoko po na dahil nag-iisa na lang po baga si Papa, ayoko mawala pa si Papa kasi hindi ko kakayanin talaga. Kung kay Mama po, sobrang hindi po namin kinaya. Baka pag si Papa, baka hindi ko nakayanin. Oo, ang sakit naman nun. Wala tameme ako. Oh, kasi syempre ako naman kasi nawala din kasi yung papa ko. Parang parang na-touch ako doon sa na speechless. Hindi ko po kakayanin talaga pag nawala si Papa. Oo, tama. Ayan, ito. Last na din ito langga. Syempre, kung hindi dahil kay Kalinga Prab, kay Vincent, kay Kuya Val, hindi na bago ang buhay ninyo. Ano ang iyong mensahe? Mensahe ko lang po sa Team Kalingap, especially kay Kuya, doon po sa po sa amin Vincent? Nirefer po kami kay Kuya Vincent, si Ate Shirley Arevalo, yung kaibigan po ni Mama. Okay. Yung best friend po ni Mama na talagang tunay man, na siya yung nagpapautang sa amin kapag walang-wala talaga kaming pagkain. Yung tipong talagang walang pera. As in, talagang said yung wallet nila Mama at Papa. So, yun ang matatakbuhan. Andyan man talaga siya. Nung nawala si Mama, andyan pa rin naman yung pag-alaga niya sa amin. Tapos, ngayon, syempre matagal-tagal rin naman po kami nung na-vlog po kami ni Kuya Vincent, si Ate Shirley po, siguro ini-refer kami kay Kuya Vincent. And then nung na-vlog po kami ni Kuya Vincent, ayan, kay Kuya Vincent, maraming salamat Kuya Vincent sa unang vlog mo sa amin. Talagang sobrang malaking tulong po yun na nakilala kami dito, and syempre nakilala kami ni Kuya Rab nung inano po kami kay Kuya Rab. Maraming salamat po. And syempre maraming salamat din po kay Kuya Rab dahil yung pangako niya sa amin ng papabahayan niya kami, napabahayan niya talaga kami. Talagang sobrang salamat po Kuya Rab dahil sa iyo nakilala ko din po si Langga. Maraming salamat po dahil dumating kami sa point na ganito na nakilala na maraming nagmamahal po. Yung pong pasasalamat po, sobra po na pasasalamat yun. Malaking utang na loob po yun para natatanawin po namin pamilya, lalong-lalo na po si Papa Grabe po ang pagpapasalamat niya sa inyo. Kay Kuya Val Santos Matubang na siyang nagbuo ng programang Team Kalingap. And syempre kay Ate Edna Vlog na asawa ni Kuya Val. And syempre sa lahat po ng Kalinga partners, ayan, maraming salamat po sa inyo sa patuloy po ninyong pagtulong sa mahihirap na tao. Na katulad po namin na dumaan din po sa ganun na ngayon na nabago talaga as in. Kaya salamat po. And syempre doon po sa mga viewers, sa mga subscriber po, maraming salamat po sa inyo kasi hindi rin naman po kami magkakaroon ng revenue or magkakaroon ng views kung wala po kayong lahat na sumusuporta po sa amin. Kaya maraming salamat po ng sobra-sobra dahil yung pong simpleng panonood po at simpleng pagmamarathon niyo po sa amin is malaking tulong po para sa amin yun as a vlogger. Kaya salamat po ng sobra-sobra. Ayan. So, Langga Rachel, paano mo i-handle ang pagiging charity vlogger, TikToker, ano pa ba? Then sa school, paano mo i-handle lahat yun? Actually, hindi ko po alam kung paano ko na-handle yun. Kasi nga po, kasi yung TikTok, talagang anuan ko lang po yun. Parang libangan ko lang po na hindi ko naman po na-expect na aabot ng ganun karaming followers. 1 million, congratulations pala. Oo. Pero inyo po yun, 1 million na tao nanonood sa akin. Kaya nga. 1 million ang At nakasubaybay ano sa pa yan, more pa, lalaki pa yan ng husto. Hope na. Siguro po. Ang bilis lang po eh. Ang bilis lang mag 1 million. Oo. Kumpara po sa mga subscriber. Oo. So, wala lang, parang ano mo lang, yung
kinaya mo i-handle lahat. Opo, kinaya ko pong i-handle. Hindi ma-explain kung paano. Hindi ko po talaga ma-explain kung paano. Siguro na lang si Lord na lang gumagawa. Oo. Siyempre nasa atin yung, na kay Lord yung awa, nasa tao ang gawa. Yes, correct. So, Langga, mensahe mo sa ating mga viewers, sa iyong supporters, sa lahat na nanonood ngayon. Mensahe ko po sa mga viewers na nanonood ngayon, siyempre po, salamat po sa panonood. Salamat po sa pagtangkilik ng vlog na Ate Rhea, sa mga vlog po din namin, sa mga vlog ng buong Team Kalingap, especially kay Kuya Val, kay Kalingap Rab, kay Kuya Vincent, at sa buong Team Kalingap partners. Ayan, maraming salamat po sa panonood po sa aming mga vlog, sa mga live. Thank you so much po ng sobra-sobra dahil yung pong panonood po ninyo ay sobrang laking tulong po at laking tulong sa revenue namin. Kaya salamat po. Yan, salamat din Langga Rachel sa time, sa oras, no? Ambush interview to. So thank you sa oras talaga. Nagpapasalamat talaga ako. So thank you Langga at God bless sa'yo. Basta mag-aral kang mabuti, abutin mo yung mga pangarap mo sa buhay. Hindi lang para sa iyo, for the future din, no? Pamilya, no? Sa pamilya. So, nandito lang kami, mga ate mo, mga nanay mo, or ano pang tawag sa amin. Salamat po. Susuporta kami sa iyo, ha? Salamat. So, God bless and good night. Good night, everybody.